Matapos ang pagkatalo ni Apart laban kay Sakamoto ay ngayon na i-review na natin ang chapter 51 and 52 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin ang kasunod na eksena matapos ang ginawang paglusod na X at Gaku sa Tokyo JAA na kung saan ay matutunghayan natin dito mga kaibigan ng isang napakatindi, napakaangas at brutal na laban so far sa seryeng to. Kaya naman this is Mr. Miken at wag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula eksena dito sa mga guards itong JAA Tokyo Bureau Building na sinabihan si Nagako na sino raw sila na dapat ay tumigil daw sila. Kailangan daw muna nila ng kasamang staff o di kaya isang visitor's badge para makapasok. Na habang nagsasalita pa sila ay mabilis naman silang inatake ni Gaku mga kaibigan na di man lang nila napansin na nawala na pala ang kanilang ulo. At nang nakapasok na sina X ay sinabihan naman niya si Gaku na okay, ikaw na ang bahala sa iba. Natanong naman ni Gaku na so mag-isa lang pala ako. May kailangan ba akong dapat na malaman bago raw siya mag-proceed? Nasabi naman ni X na well, ang mga bathrooms ay nasa kada floor daw at mag-ingat daw itong si Gaku. Nasabi naman ni Gaku na okay. Maya-maya pa inanunsyo na sa buong floor mga kaibigan o building ang alert na may nakapasok daw mga intruder na ang mga combatants daw dito ay dapat na maghanda na raw at kumuha na ng mga armas at mag-report kaagad sa first floor. Habang ang mga non-combatants naman ay kailangan na raw na pumunta sa kanilang pagtataguan na floor ngayon din sapagkat may dalawang intruders daw ang na-detect at ang mga intruders na ito ay may dala-dala raw mga armas. Matapos ang announcement na yan ay nagtaka naman ang iba pa sa kung ano raw pala ang nangyayari sa mga guards sa baba. May mga iilan naman na nagsasabing dapat na patayin na mga intruders habang itong isa ay tinatanong naman ng kanyang kasama kung pupunta ba raw ito sa first floor. Nasabi naman itong kanyang kasama na magpapass daw muna siya kasi may trabaho pa raw siyang gagawin. Besides, dalawa lang daw ang mga intruders na hindi nga raw talaga makakapunta ang mga yon dito sa third floor. Na habang nagsasalita siya ay bigla namang may isang taong tumilapon mga kaibigan dito sa kanilang office na ang braso nito ay nawala na. Napatingin naman sila kung saan ito nagmula na sa kanilang paglingon ay may kita naman si Gaku na papapasok na. Bagay na ikinagalit naman nila. Subalit sa isang iglap ay mabilis naman silang pinagpapatay ni Gaku na ang lahat ng nasa room mga kaibigan ay nagkapira-piraso at di na ma-identify gamit itong armas ni Gaku. At grabe wala man lang silang nagawa dito mga kaibigan. Nasabi naman ni Gaku na ayos. Kailangan kong gumamit ng bathroom na ano nga ulit raw ang floor na ito. Na nang hinahanap niya ang bathroom ay bigla naman siyang pinaulanan mga kaibigan ng barel na tumagos-tagos sa pintuan. Nasabi pa nitong pinag-uutos na ipagpatuloy daw nitong kanyang mga kasamahan ang pagbarel na matapos ang napakaraming bala na kanilang ibinuhos ay pinahinto na sila nitong lalaki na siyang naging dahilan tuloy sa kung bakit nakabawi si Gaku na mabilis na umatake at napunta sa likuran ng mga bumaril sa kanya na ngayon wala ng mga ulo ang ilan. Isang napakalakas na atake ang ginawa ni Gaku sa kanila at napakabilis mga kaibigan na in an instant talaga. At bago muna yan, kung gusto nyo manood ng mga paborito nyong TV series, movies, sports at especially anime ay sagot yan ng U-Cine. Kaya kung interesado kayo ay i-click nyo lang ang link dyan sa pinned comment sa baba ng ating video mga kaibigan. Ngayon, balik na tayo na kung saan ay nakaiwas naman itong nagko-command kanina sa ginawang atake ni Gaku na sa kanyang pagtingin ay may kita ang mga bangkay habang si Gaku ay nakatingin din sa kanya. Kaya napasabi na lang itong lalaki na hay, alam ko na talaga kanina pa na sana ay nanatili na lang daw siya sa bahay ngayon. Na matapos yan ay inatake naman si Gaku ng isang tao na tumagos ang suntok sa pader. Isang suntok na nagpatalsik naman kay Gaku sa kabila. Nasabi naman ito sa lalaki na nagko-command kanina na si Takebe, ang pangalan, na nagsiset lang daw tuloy ito ng masamang example sa mga batang assassins dito. Nasabi naman ni Takebe na Mr. Inoda. Tanong naman ni Inoda na ilan ba raw ang patay. Tugon naman ni Takebe na sa first 3 floors daw ay nasa 14 na raw katao ang patay. At 2 minutes pa lang daw ang lumipas since na sinagawa ng mga to ang pag-infiltrate. Kaya sabi naman ni Inoda na so may hilimaw raw pala silang haharapin ngayon. Maya-maya pa bigla namang tinamaan ng napakalakas na blast itong mukha talaga ni Inoda na mula sa weapon pala ni Gaku. Na matapos niyang matamaan si Inoda ay sabi pa niya na ang sarap daw sa pakiramdam. Sabay mabilis niya itong inatake dahilan na tumagos ito sa building at tumalsik sa napakalayong distance hanggang sa umabot ito sa isang kotse. And just like that ay natalo na si Inoda. Matapos yan ay sa isang floor ay may kita naman itong iilan na sabing narinig nyo ba ang ingay na yon? Nakasabay niya na ay dumating na rin dito si X na ikinagulat naman itong mga lalaki maliban na lang nitong isa sa kanila na biglang pinagbabarila ang mga ulo ng mga kasamahan nito sapagkat kakampi pala ito ni na X na sabing long time no see. Boss, nabawasan ka ba ng timbang? Sagot naman ni X na matagal-tagal na rin daw silang hindi nagkita nitong si Uda. Natanong naman ni Uda na dinala mo ba rin ba dito si Gaku? Sagot
Nasagot naman ni X na oo. Kaya sabi naman ni Uda na ang batang yun, lagi pa naman daw itong sumusobra sa mga pinaggagawa nito. Maya-maya pa'y kumuha naman si X ng isang soda sa vending machine at sinabihan si Uda na pasensya na ha, na isang taon talaga kitang iniwan dito. Na nasan ba raw ang kanilang mga iba pang agents na nandito? Nasagot naman ni Uda na nakatayo lang daw ang mga yun o nakastandby sa ibaba. Dagdag pa niya na maganda naman daw ang pagbibigay ng sahod dito sa JAA at may marami rin daw magandang benefits ang nakukuha dito. Na madali lang naman daw ang kanyang trabaho rito. Tanong naman ni X na wikang may naging kaibigan ka ba rito? Sagot naman ni Uda na oo. Pero nagtatrabaho raw mga yun sa development sa 3rd floor na sa ngayon masasabi niyang patay na rin daw ang mga yun. Humingi naman ng paumanhin si X in which ay sabi naman ni Uda na ayos lang. So finally magsisimula na raw ang gagawin itong si X. Nasagot naman ni X na oo, ito na raw ang oras para i-reset na daw ang corrupt na JAA at gagawa raw siya ng isang bagong order. Maya-maya pa'y may isang taxi naman ang biglang huminto sa harapan ng JAA Tokyo Bureau Building at isang pasahero ang lumabas sa taxi kaya etong mga agent ni na X ay sinabihan naman itong bumaba na teka, manatili ka dyan. Ang building na ito ay pinamumunuan na ni Slur. Kung ayaw mong mamatay umalis ka na rito. Subalit sumagot lang ang lalaki ng isang lingwahe na di naman nila maintindihan. Na matapos yan ay biglang nagkaputol-putol naman ang mga katawan nitong mga nagbabantay mga kaibigan sapagkat ang bumaba pala sa taxi ay si Takamura pala na sinaglit lang sila. So nakarating na si Takamura mga kaibigan na kung saan ay nasense naman kagad ni Gaku na may paparating raw na sa isang madilim na corridor ay may kita si Takamura na in-approach na si Gaku habang sinasabi ang mga salitang di naman naiintindihan kaya sabi naman ni Gaku na isang masamang lolo raw ang nagpakita kung kaya't mabilis niya itong inatake ng walang pag-alinlangan subalit may napansin naman siya nang sinanggalan ni Takamura mga kaibigan ang atake nito gamit lamang ang isang kamay at ang handle pa ng kanyang katana ang ginamit. Nakasunod yan ay dahan-dahan tinanggal ni Takamura ang kanyang katana mga kaibigan mula sa scabbard sabay inatake niya si Gaku. Isang napakalakas na atake na humiwas sa kanilang paligid at ang gulat na si Gaku ay bahagyang naiwasan ng atake pero nagawa pa ring maputol ang kanyang dalawang daliri at ang isang tenga nito. May kita naman na nakatayo lang si Takamura kaya mabilis nang kumilos si Gaku at inatake na ito. Subalit ang ataking yan ay mabilis na kinounter ni Takamura at nagawa nitong mapira-piraso ang weapon ni Gaku na sa sobrang bilis ng atake ay may kita na ang katana ay naibalik na sa scabbard nito. Kaya napangiti na lang at napamura si Gaku mga kaibigan ng maya-maya pa'y inatake na naman siya ni Takamura at kitang-kita ang pinsala sa atake na yan dito sa ibang bahagi ng building. Kung kaya't nagtaka naman sina Uda at X kung si Gaku ba raw yun. Subalit nagsalita naman si X na sabing ang matandang yun sa JAA. Buhay pa pala siya. Inaasahan ko pa naman na mapapadali ko ang nang nagsasalita pa lamang siya ay sa itaas naman o sa labas ng building ay may kita naman sina Sakamoto, Apart at Shin na ngayon patungo na sa kung nasan ngayon sina X gamit ang cord ni Apart. At nagawa nga nila makapag-land dito kina X na kung saan ay mabilis namang minintay ni Sakamoto ang kanyang balanse na sa kanyang pagtayo ay nagalit naman si Shin kay Apart kasi sabi raw nito nagagawa raw ito ng net para sa kanila kung makakapag-land na sila. Nasagot naman niya Apart na gumawa nga raw siya pero sa kanyang sarili lang. Matapos yan ay eto na mga kaibigan may kita na ang kauna-unahang encounter ni Sakamoto at ni X. Ngumiti naman si X at nagsalita naman si Sakamoto na sabing ikaw, so buhay ka pa pala Uzuki. So Uzuki pala ang tunay na pangalan ng kilala natin na si X o Slur na ngayon sumagot naman kay Sakamoto na wikang long time no see Sakamoto. Medyo nakakalungkot lang daw na makita ang kaibigan niya noon na ngayon naging baboy na raw. Habang sa isipan naman ngayon ni Shin ay sabi niya na kilala raw pala nila ang isa't isa. Kaya dito niya naalala na itong si Uzuki ay ang lalaking nakasalubong niya noon mga kaibigan na inutusan siya na kamustahin si Sakamoto para sa kanya. Ayon pa ni Uzuki na gusto raw niyang kalimutan ang kanyang lumang pangalan noon kasi mas prefer daw niya na tawagin na lang siyang X. Kaya napasabi naman si Shin sa kanyang isipan na so siya pala si X. Tinanong naman ni Sakamoto si Uzuki na wikang bakit nilagyan mo ng bounty ang ulo ko? Ano bang goal mo? Sagot naman ni Uzuki na ang dami mo namang tanong. Kailan ka ba naging madaldal? Na habang nagsasalita si Uzuki mga kaibigan ay di naman napansin ni Sakamoto na nakalapit na pala ito sa kanya at nasaksak na pala siya sa dibdib. Bagay na kinagulat naman ni Sakamoto kaya mabilis naman siyang dumistansya at napasigaw na lang si Shin nang na-witness niya ang pagsaksak kay Sakamoto subalit di niya rin namalayan na hinawakan na pala siya ni Uda at tinutukan na ng baril na sa kanyang pagtingin ay buti na lang ay naputol ang baril ni Uda gawa ng atake niya Apart na sabing tumigil ka, huwag mong putulin ang koneksyon ko. Na nang nagsasalita
nagsasalita pa lamang si Apart ay bigla namang naputol ang kanyang isang braso mula sa napakabilis na atake ni Uzuki. Bagay ni kinagulat naman ni Apart. Sumigaw naman sana si Shin subalit idiniin na ni Uda ang kanyang ulo sa sahig at nag-attempt na ng atake na buti na lang ay nagawa ni Sakamoto'ng masipa si Uda na bahagyang napatras. Kaya sinabihan naman ni Uda si Uzuki na sabing hindi mo pala tinapos si Sakamoto na napaka-weirdo para kay Uzuki na gawin ang bagay na yan. Nag-alala naman dito si Shin na sabing Mr. Sakamoto nagkakaroon ka na ngayon ng bleeding. Sabi naman ni Sakamoto kay Shin na kayong dalawa umalis na kayo dito. Sabay itinabi niya itong si Shin mga kaibigan. Subalit nang nag-insist pa sana si Shin na manatili ay sinabihan lang siya ni Sakamoto na sige na umalis na kayo, ako nang bahala rito. Nagsalita naman si Uzuki na sabing totoo nga ang sinasabi nila diba sa Sakamoto na di mo talaga malalaman kung ito na pala ang oras na mamamatay ka na. So grabe, napakabilis palang kumilos ni Uzuki mga kaibigan na sa unang pagkakataon ay ngayon pa lang natin nakita na nasaksak talaga si Sakamoto. At man, mamimiligro talaga ang kanilang buhay dito ngayong si Apart ay naputulan na ng braso at si Shin ay tila ba'y walang magagawa sa mga napakalakas na kalaban na to. So papaano kaya nila tatalunin sina Uzuki? Well, sa susunod na chapter ay masasaksiyan na natin ang Uzuki o X versus Sakamoto at ang isang napakatinding labanan kasi di lang sila ang maglalaban sa floor na ito. Kaya tutok lang kayo kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can get a like, follow and subscribe na rin para di kayo mahuli sa mga bagong videos natin na kagaya nito at para maging updated din kayo palagi sa mga bagong uploads natin. Maraming salamat and see you guys again on my next video.